morning guys! Samahan nyo kami ngayong umaga dahil tayo ay magta-travel papuntang Mexico! Kabuwanan na naman ang kaarawan ng aming tatlong chikiting kaya tayo ay magbabakasyon! Maaga kaming umalis sa aming bahay dahil ang flight namin ay 8:50 AM at nakarating kami dito sa YBR time check 4:48 AM. So dyan namin ipapark at iiwanan ng aming sasakyan ng isang linggo. Medyo malamig na dito sa Canada kaya naman ayan nakasweater kami at maulan ang aming aalisan at kita nyo naman ang aming dadat ng lugar ay bright and sunny. And we finally landed safe and sound sa Cancun Airport. And very humid yung weather nila, parang kagaya lang din sa atin sa Pilipinas. At paglabas namin ng airport, nandun na yung aming service na pinre-purchase ko sa Expedia nung nag-book ako ng vacation package namin. So that will be from the airport to our hotel. Bali yung naging flight namin is almost 6 hours then from YVR to Cancun. And from airport to our hotel, it took us 25 minutes to get there. Kaya kita nyo naman madilim na. At yung aming hotel is Hotel El Cid Marina. So border lang siya ng Cancun and Puerto Morelos. Sa labas ng hotel, meron na agad nag-aantay na hotel guest services para i-help out kami sa aming check-in. At dito nilalagyan na nila kami ng bracelet tags na kailangan suot namin the duration ng aming stay. At don't worry, waterproof yan. Hindi yan basa-basa mababasa at hindi din siya agad-agad matatanggal. Dahil birthday trip nila ito, naka-receive sila ng birthday pins. O, diba? Dinner time na nung nakarating kami ng hotel kaya matapos kaming makapag-check-in, bago kami magpahatid sa aming room ay dumiretso muna kami sa buffet para kumain dahil mahaba-haba din yung naging biyahe namin at hindi pa kami kumakain kaya yan, ini-enjoy namin ng aming dinner. Right after ng aming dinner ay nagpahatid na kami sa on-site cart dahil hindi pa namin alam kung saan talaga yung aming room, hindi pa namin alam yung pasikot-sikot dito sa hotel. So once nakapag-ayos na kami sa room namin, nalagay na namin yung aming gamit. Lumabas kami para maglakad-lakad dahil sabi nila ay merong fire show. So every night may shows. At that night nung dumating kami, merong fire shows sila. Saktong-sakto. Kaya naman ang aking si Arabella at Jillian ay amazed na amazed dahil ngayon lang talaga sila nakapanood ng nagpa-fire show in person. At ang gagaling din talaga nila, hindi birong trabaho yan guys. Right after ng show, nagpaiwan na ang aming mga bulilit sa aming suite kaya kami naman ni Daddy ang lumabas para mag-moment together. Yung first drink namin dito sa Puerto Morelos, piña colada, cheers! Kaya naman si Daddy hindi napigilang mapaindak sa sobrang sarap. Kita niyo naman. Good morning! Woof. Good morning, my neighbor. Oh, it's hot, B. Nako, B, come here. Good morning, Jillian. Bigla naman nagpag yung ano eh. Yung ating lens sa sobrang init, nagpag naman eh. Wala, nagpapag. Eh, nagpag yung aking salamin. Why is this doing that? Yan na nga. Mainit na. Kinaumagahan, nagpasundo kami ulit sa on-site cart dahil hindi pa rin namin alam ang way around namin ng hotel at nagpahatid kami sa Aroma Restaurant kung saan magpipick up kami ni Daddy ng coffee dahil naulit nila sa amin na masarap daw ang coffee doon dahil ano ang umaga kung walang kape. Alam niyo ba guys na ang Hotel Marina El Cid ay merong 3 hotel within its property? So yung aming hotel which is the Hotel Marina kung saan kami nagpabook ng package and then itong nakikita nyo sa video which is Ventus and there's another one, Ventus Ha. So yung 3 hotel na yan, pwede mong ma-enjoy lahat ng services nila like pools, buffets, restaurants at kung ano-ano pa. Lagyan mo sa yung tenga. Pwede ba? I don't know. At saka ito, anong tawag dito? Oh, santan! Santan. And after namin sa Aroma Restaurant, dumiretso na kami sa breakfast buffet kung saan kami kumain ng dinner kagabi para makapag-almusal. So nakikita nyo naman ang daming selection ng food. May mga cereal din for the kids. Of course, fresh juices. At may option ka para magpaluto ng omelette. And ito yung pinaka-paborito kong spot dito sa restaurant na to. Kita nyo naman, sinong hindi gaganahan mag-almusal at humigop ng kape
grabe kapag kaganyan yung makikita mo, di ba? Init! Yun si Muning! Where? Muning! Hoy, Muning is here! Hi, Bi, gusto mong gumamela sa iyong tenga? Wala nakakita. Talagang Pilipina. Pagkatapos namin mag-almusal ay nagpalit na kami para mag-swimming. So ito, papakita ko sa inyo yung beachfront ng aming hotel. At itong Hotel Marina El Cid ay merong pool bar kung saan pwede kang mag-request ng drinks, whether may alcohol or walang alcohol. Pero itong iniinom namin, syempre, wala yung alcohol. High five. Sa pagitan ng tatlong hotel, Ventus Ha, Ventus and Hotel Marina El Cid, ang natatanging resort lang na merong family-friendly activities and water park ay itong Hotel Marina El Cid. So mas marami silang activities for kids and families dito sa hotel na ito. Tapos namin maglangoy, nakaramdam na kami ng gutom, kaya naman it's time for lunch. So ito yung restaurant na paborito namin ni Daddy. Kasi ito yung restaurant na nag-grill sila ng steak right in front of you. So itong restaurant na to ay Mexican restaurant. And there are 5 restaurants within the resort. Ang isa, ito nang Mexican restaurant, tas meron din silang Japanese restaurant, Mediterranean, Italian restaurant, and French restaurant.
Pagkatapos naming mag-lunch ay naglakad-lakad kami around the resort at meron silang mga hammocks kung saan pwede kang mag-nap, take a rest, relax, read your books while enjoying the view. Gaya nga ng sabi ko kanina, sa umaga and sa hapon, lagi silang may activities for the kids and families para talaga naman na ma-enjoy mo ang stay mo sa kanilang resort. At alam nyo ba na bukod sa mga activities na yan, meron ding kasamang Kids Club and Teens Club sa resort kung saan pwedeng makahalubilo ng mga anak mo ang ibang guest na bata sa resort kapag ka ni-register mo sila. And everyday, iba't iba yung ino-offer nilang activities for the kids like Spanish lessons, they will take the kids to swimming, and then sila na din yung magdadala for dinner and lunch. Diba? Di mo naiintindihin ng childcare. At nagpa-dinner reservation na rin kami for our a la carte dinner. At ang napili naming restaurant for that night is a French restaurant. So tara, samahan nyo kami mag-dinner. So meron na kayong order? Thank you. One more. Oh, one more. Blow. 1, 2, 3. Thank you. Happy birthday, ladies. Thank you. Oh, is that good? Happy birthday. Thank you. Maaga pa lamang ay sinundo na kami sa aming hotel ng aming shuttle dahil meron kaming pinurchase na tour papuntang Chichén Itzá. Hanggang makarating kami sa bus depot kung saan nag-aantay yung bus na magdadala sa amin sa aming tour. And the restrictions we're gonna find in every stop. Amigos, estaré aquí también en el micrófono compartiendo información con ustedes sobre la civilización maya, por supuesto. Un pecado, una ofensa. Así que venían aquí al parque, amigos, a caminar, a sentarse en esas sillas peculiares, blancas, uno frente al otro. Observen que las sillas están divididas por la parte. We recommend you to take a selfie in the lovers' chairs into the park because in 16th century was forbidden that the lovers touch their hands or kiss each other. So they came here in those chairs to speak one in front of the other, just to talk. At ang aming first stop ay dito sa isang maliit na town sa Yucatan kung saan makikita ang kilalang Confidentes or mas kilala sa tawag na The Lover's Chair. That's the chair, that's the couple. Picture here. Finally, after 2 hours and 45 minutes na biyahe, nakarating na rin kami sa Chichén Itzá.
Ang Chichen Itza ay isa sa malaking pre-Columbian city na binild ng mga Mayan people noong unang panahon. Ito ay located sa Tinum Municipality, Yucatan State, dito sa Mexico. At ito ang The Great Ball Court ng Chichen Itza. Ito ay tinaguri ang pinakamalaki at pinaka-best preserved na ball court in ancient Mesoamerica. At dahil na-endure ng aking mga bulilit ang mainit na panahon ng Chichen Itza, ano ang best way to reward them? Bigyan sila ng ice cream habang pabalik tayo ng ating bus. At very popular ang Yucatan sa kanilang mga sinkholes. And after namin ng Chichen Itza, dumiretso kami dito sa Tucan Santuario de Vida, na only 13 minutes away from Chichen Itza. At isa sa pinakamagandang experience na masasabi ko na nagawa namin sa bakasyong ito ay ang mabigyan kami ng pagkakataon na makapaglangoy sa isa sa mga sinkhole ng Yucatan. At may mga life vest na available para sa mga taong gustong ma-experience ang tubig ng cenote o ng sinkhole. Pagpasok mo pa lang ay bubungad sa'yo ang napakagandang view ng cenote. Meron itong malaking crystal clear water surrounded by stalactites and stalagmites. May makikita ka ring maliliit na isda sa tubig habang naglalangoy ka. At ang cenote na ito ay tumatayang 50 meters ang lalim. Kaya naman, mas mabuting mag-life vest kapag maglalangoy kayo sa cenote na ito. Kita nyo naman, enjoy na enjoy ang aking mga bulilit, pati na rin ang kanilang daddy. After nila mag-swimming, umakyat na ulit kami sa taas para makapag-change at makakain ng lunch. At nakalimutan ko palang i-mention na dun sa taas kung nasaan ang change room, meron na din silang available na lockers in case everybody in your family decided to take a dip. The next morning, nag-sign up kami to go bike ride sa small town ng Puerto Morelos habang ang aming dalawang chikiting ay nasa kids club. At ang aming first stop ay itong local shops dito sa Puerto Morelos kung saan marami kang makikita at mabibiling souvenirs na mismo yung mga lokal ang gumawa.
makarating na kami ng bayan, kami ay binigyan ng 40 minutes ng aming tour guide para makapag-ikot-ikot at ma-explore ang maliit na town ng Puerto Morelos. At hindi makukumpleto ang aming bike ride kung walang picture taking! At pagbalik namin ng resort, ano ang ginawa namin dahil sa sobrang init ng panahon? Nag-swimming agad kami at hulaan nyo kung sino ang nakita namin kasama ng Kids Club. Walang iba kundi ang aming dalawang bulilit! Giant! Oh, napagod. At today, dito pala kami nag-decide mag-swimming sa Ventus. Kita nyo naman, meron din silang kanilang activity or shows during the day. Nakakatuwa ang mga ganitong shows kasi bukod sa na-entertain ka na, natututo ka pa kung ano ang kultura ng bawat lugar na pinupuntahan mo. Habang naglalangoy kami, nakaramdam kami ng gutom. Kaya naman nag-decide na kaming mag-lunch at dito na kami kumain sa Cobo Dining na nasa Ventus Resort na katabi lang ng Hotel Marina El Cid. Ayaw talaga namin magpaawat kaya pagkatapos namin kumain, sige, langoy ulit! At hindi nyo na kailangan lumabas pa ng resort para makabili ng mga pasalubong at regalo sa mga mahal nyo sa buhay. At ang specific na gift shop na ito ay located sa Ventus Resort at ang Hotel Marina El Cid Souvenir Shop ay inside sa kanilang lobby right beside their guest service office. It has to be the same, ano? Sige. At pagpatak ng gabi, nagpunta na naman kami sa aming isang a la carte dinner reservation which is the Aakat Restaurant sa loob ng Ventus Ha Resort. And this restaurant offers smoked and grilled flavors for an elevated experience. Oh, diba? Sosyal. Happy birthday to you. Happy birthday, Patitas. Happy birthday to you. Kinabukasan ay may naganap na water rally race kaya naman hindi nagpahuli ang ating dalawang bulilit. At ang unang sasabak, The next player, Julian from Canada. Go, Julian! Okay, Julian, are you ready? Okay. And the winner is nobody naman from Canada. Everybody has to sit down. Yes, Timo, so you ready to say? Uno, dos, tres. 1, 2, 3, 4, 5, go, people!
got it, you got it, you got it. Over here, over here. Go, go, go. You got this. Run, 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 run. Good job. Tiempo. Excelente. Y tu tiempo es under 1 minuto con 50 segundos. 1 minute with 50 seconds. Yay! High five, Julian. At ang pinakabata sa kompetisyon, Arabina from Canada. Okay, let's take it to the top the count of 3. you got this, JJ. 2, 3, 4, push up, Arabina. Push up, push up. 1, 2, 3, 4, 5, swim. Good job! At maaari bang mga bata lang ang magpa-participate sa kanilang activities? Siyempre, hindi kami magpapahuli ni Daddy dyan. At ang aming huling a la carte dinner reservation ay from El Alcazar na located sa Hotel Marina El Cid, and this one is a fusion cuisine.
The next morning ay maaga kaming gumising para mag-ready sa aming 5:20 p.m. flight back to Canada. Na po ang aming pagtatapos ng aming mga kalokohan dito. Where's Muning? So, ito po yung aming ito na yung last day. Kakain muna. Say bye-bye na sa iyong pusa. Yeah. Sige yan kami. Pagkatapos namin mag-almusal ay kinuha na namin yung aming gamit sa aming suite at tumawag na rin kami ng cart para tulungan kaming ihatid yung aming mga gamit sa lobby upang kami ay makapag-check out. Yay! Ready? 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 Kagabi, tumawag na rin ako sa aming shuttle para i-confirm yung pick-up time from the resort to the airport. At na makapag-check out na nga kami, ay nag-aantay na sa amin sa labas yung aming shuttle na maghahatid sa amin. And same thing ng sinakyan namin papuntang Cancun, ay WestJet ulit ang aming flight pabalik ng Canada. Me too. You too. Kaya hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama sa susunod ulit na adventure ng aming pamilya. Hanggang sa muli. Paalam!